Member po kayo nung sa Transman? No? Hindi ako member ng kahit ano eh. But I think, sino bang head nun? Si Neil. Si Neil, yes. Pero, Facebook friends kami. Ano yung recent project niyo po? May ginagawa po ba kayong Ito, patapos pa lang yung patapos pa lang yung Be Careful and pasimula sa album. Pero pinakawalang project yung kasal. Oo nga eh. Sa This dalawa. December na ba? Yung States sa December and then yung dito, yung para ceremony na gagawin namin dito sa January. January. Yun nga, actually in the middle of, kanina galing kami sa tayo mga kailangan kasuhin. Kaya nga eh, medyo worried kami, buti na napagbigyan niyo pa kami kahit despite the busyness talaga. Headroom is too much naman. Headroom is too. Mm. Kuya, huwag kang mangalay ah. Baka madukdok ako mamaya. So, yung masters nyo, anong... Media Studies major in broadcast siya. Okay. Tapos yung subject namin ngayon is broadcast documentary production. That's nice. Yung isa sa topic na napili namin to feature. Kasi balak namin din yung advocacy kami dun sa Transman. Not necessary dun sa group, but yung sa Transman. More sa discrimination. Mm. Tulo tayo. Check focus. Pero hindi pa po kayo personally nag-meet. Hindi pa. Hanggang Facebook pa lang kami. They've been inviting me for yung mga events sila. Kaso, tayo ba yung ginagawa? So. You understand magic? Ay, hindi rin. Ano lang, yun lang. Nag-school lang si Lisa nun. Minsan. Mm. Rolling. Like po, basically, yung questions po ay yung tungkol sa childhood, yung tungkol sa sarili, and then yung work natin. Pero in case meron kayong mga hindi gustong sagutin. Okay. So, ano po, can you share to us yung childhood nyo? Ano po ba yung, paano po yung naging childhood? Okay. Siguro masasabi ko na yung childhood ko medyo kakaiba dun sa mga childhood ng normal na bata kasi at the age of 3, I started working na. So, pero yun lang naman yung pinagkaiba. Mas marami lang akong ginagawa. Nagtatrabaho na ako. Konti. Hindi na ako kasing
hindi kasing dami yung panahon ko para maglaro. Pero, basically, it's just a normal childhood. So, when and how did you know na parang iba yung gusto mo? Alam ko, ano yung bago nursery? Yan. Nursery ako nun. Hindi ko pa alam kung anong tawag. Pero I just felt different na kapag kasama ko yung alam ko may mga kaibigan ako nun eh. Basta, hindi ko pinpoint yung exact feeling. Basta alam ko, iba yung na-feel ko sa kanila. Like, kapag nagkakwentuhan sila about something, iba yung... Ako muna, sorry. Technical problem na. Sorry. Pero yung Little Miss Philippines po yun, no? Little Miss Philippines. Anong age mo? 3. 3. Tandaan talaga. Sorry. Ayan. Tapos na ito, tanong mo na Pero, paano naramdaman iba. From the top. Rolling. Rolling. so, can you tell us po about your childhood? What was it like growing up? I can say na ang childhood ko medyo kakaiba. Kasi bata pa lang ako, nagsimula na ako magtrabaho. So, mas imbes na school, bahay, or extracurricular activity, ganyan. Ang naging ano ko school, trabaho, uwi, school, trabaho. So, medyo weird lang yung naging routine. Pero in terms of kung nakapaglaro ba ako or na-enjoy ko ba, yeah, I had fun. I enjoyed my childhood. I was able to play. my mom and dad made sure na siguro nasusubaybayan nila yung mga kwento ng mga child stars, di ba? So, I think my parents made sure na hindi ko dadaanan yung mga ganong klaseng walang childhood na tinatawag. So, okay naman. Kailan niyo po parang start na nasa isip niyo parang it's different po yung pakiramdam niyo? Or iba yung... Earliest memory ko was kinder. Kasi yun yung first exposure ko na marami na talaga mga lalaki at babae na magkakasama. So, alam ko lang na I felt differently. Kumbaga, hindi yung ewan ko, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-pinpoint. Basta, alam ko, iba ako. Iba ako sa kung ano nakikita ko sa sarili ko. May naalala po kayo yung mga instances na parang iba yung nafe-feel nyo compare dun sa mga babae? Or yung feeling na parang you don't belong sa ganitong... Yung mga experiences na yan, medyo na yan eh. Hindi naman. Siguro mga, ilang taon ba ako nun? Very vocal ako pag nagkaka-crush ako sa babae. Yan. Naalala ko nun, sasabihin ko sa nanay ko kasi paborito ko yung Sound of Music. Crush na crush ko si Julie Andrews. Talagang, yun, paulit-ulit yun. Tapos, meron pa akong crush, yung bata ako kasi talagang addict na addict ako sa kanya. Nagkukolekt ako ng mga magazines. Ewan ko, si Marizing, asawa ni Ronnie Ricketts. yun yung siguro sa Pinoy na siya yung first crush ko. As in, I remember like, talagang
dami ko talaga pictures ni Maris. Grabe. Tapos, meron kasi akong lesbian na cousin. Pero I grew up na may notion ako na kapag tomboy ka, pupunta ka sa hell. So anyway, so meron akong lesbian na cousin and then sometimes, yung girlfriend niya, excuse me, sasama niya sa bahay. I think I was around 7 years old. Tapos, one time daw, kausap niya yung girlfriend niya. Sabi niya, Gia yung pangalan ng cousin ko. Gia, ba't ganun yung pinsan mo pertaining to me? Bakit? Kasi, hinalikan niya ako eh. Ha? Baka naman parang wala nang, di ba kiss lang ng bata? Hindi, may pakiramdam. Iba yung dating eh. So, inaasar niya ako na bata pa lang daw, minamanya ko na yung. Pero anyways, so, ayun, yun yung mga manifestation na medyo iba. And then, I was in grade 5, I remember, na may camping kami nun. Kasi, and then, naglalakad kami ganyan. Tapos yung mga klase ko na barkada ko lalaki, nagtanggal ng damit kasi pawis na pawis. Ako din. So, naghubad din ako. Nalimutan ko, meron nga pala ako. Pero I didn't mind kasi siguro in my head, I was one of them. Hindi ako babae. Tapos yun, yung mga dami, like, lagi pinag-aawayan namin ng nanay ko, ba't ako kailangan mag-bra? Nung bata ako, yun, yung hate na hate ko nag-gown. Galit na galit ako pag nag-gown. Pero pag nagpa-pants ako, tapos masaya ako pag nakapantalon ako, naka-shorts. Lagi ako nakakurbata, like, ganun, ever since. How difficult po? Kasi di ba parang sa mga ganyan na stage, may nafe-feel na kayong iba, tapos pinasali pa kayo sa Little Miss Philippines, which is parang very, very. Well, that time parang wala lang sa akin. Siguro sobrang bata ko pa na kung meron man akong naramdaman na nakakaiba. Basta alam ko lang hate na hate ko mag-gown. Yun lang yan. Hate na hate ko mag-gown. Kating-kati ako. Para ako sinusunog pag nag-gown ako. Pero the pageant itself, no, wala naman akong problema. Wala naman akong naging issue na. Kasi hilig ko naman kumanta. Hindi pala kumanta na. Hilig ko naman mag-ano sa mga tao eh. Pero yung pananamit lang yung hate na hate ko na. Was there a time po na nagka-crush kayo ng lalaki? Ano to, man crush o crush na, oh my God, pogi, ganun. Yung talagang crush na, Kagaya nung kay Maris, dami akong picture, naku, wala. Siguro, kung meron man ako nung high school, yun lang yung tipong sinabi ko na lang para hindi obvious na hindi ako girl. Pero in terms of crush na yung wala eh. Kung meron man ako, kunyari, meron ako nakitang ganito, wapo, ganyan. It's more of, alam mo yun, yung hindi yung ang pogi, pero it's more of, okay to yung parang gusto ko siya manamit, gagayahin ko nga. Ganun. Ganun. how did you came out po? Well, feeling ko naman, my parents, may idea na sila. Hello, ikaw ba naman, di ba? Dahil mong picture ni Maris. Pero syempre, nandun pa rin sila siguro sa, parent mode na, hindi, probably in denial or parang, basta. So one time, may girlfriend ako that time. And, ito yung first girlfriend ko. So, syempre, alam mo na, the typical best friend. Anyways, so, kasama kami sa kwarto. Katabi kami sa kama. Tapos, bigla na lang, alam ko nila ko yung pintuan eh. Bigla na lang ako nagising, parang sinara na, gano'n. Sabi ko, patay, ano yun? Pareho, wala kami pareho eh. So, I remember, kasi every morning, ang ruta ng sasakyan is, hahatid ako sa school, hahatid dad ko. Pansin ko yung dad ko, hindi nagsasalita. Kasi talagang,
kinakausap ko pero talagang awkward silence talaga. Tapos, nung pagka-uwi ko from school, tinawag ako ng parents ko sa kwarto nila. They asked me, and sabi na, ito bang si Blanque, kaibigan mo talaga o girlfriend mo? Eh pag ganun, di na ako makakapagsinungaling nun eh. Pag tinanong na ako ng diretsahan, so, sinabi ko sa kanila. Pero if hindi po kayo nahuli, do you have any plans na sabihin? Oo naman, eventually. Pero, syempre yun, kakalkulahin mo pa eh. Di ba? Maplanuhin mo pa, tatimingan mo pa. And siguro nakabuti. I mean, thinking about it now, nakabuti rin na ganun yung nangyari. Although, after that, medyo mahabang hindi kami nag-uusap nila mama. Daming hulihan kasi pinagbawalan nila ako makita yung girl. Siyempre, kikitain ko pa rin. Kita ko ng nanay ko, naglalakad na ganyan. Talagang panic. Talagang ang daming beses akong nahuli. As in, there was a time na I wanted to leave the house na medyo umabot din kami ron. It wasn't good siguro the first year. Sobrang hindi maganda. Paano po yun eventually? Pero ngayon po, okay na kayo. Oo naman. So, paano po naging okay na yung relationship niyo with your parents? Siguro kasi syempre, nagkaroon ng conflict eh. They didn't like the girl for me. I thought it was just because babae siya. Kaya hindi nila gusto. Siguro ako, I was so defensive also. Kaya ang taas ng wall ko na hindi ako nag-share ng anything sa kanila. Naging okay nung naghiwalay kami ng babae. ay bago pa pala kami maghiwalay, naghiwalay na nga kami. Sorry. Naghiwalay kami ng babae noon and nag-usap kami nila mama. Kasi syempre, kanina ba ako iiyak kundi sa nanay ko rin eh. And she told me na hindi dahil hindi niya ako matanggap kung sino ako. Hindi niya lang matanggap yung babae na yun kasi mas matanda siya sa akin. Pero hindi dahil sa age. Dapat ginagabayan niya ako. Kaso ang nangyari, because of her, nagbulak-bulak ako sa school. Hindi na ako natutulog telebabad. Bumaba grades ko. Yung mga yun, na parang yun yung, So, nagalit sila sa akin, hindi dahil, at that time, lesbian ako. Nagalit sila sa akin kasi, naging irresponsible ang anak. So, nag-usap kami, and I told them kung ano nararamdaman ko, and sila lang sinabi nila. So, yun, naging okay na. Then, mami ko, magugulat na lang ako, binibiro na ako, like, naglalakad kami sa mall noon, tapos may nakita akong maganda. Siyempre, napatingin ako. Naasar ako, gigolo ka talaga. What? Mga ganun. So, I'm happy na, kumbaga, step by step. Kumbaga, hindi pa rin yun. That time, naalala ko nun, for them, sige, akala nila, for them, face pa rin. Alam mo yun, umaasa pa rin. So, tagal din. Hindi siya pwedeng ganun eh. How did you came out to the world naman? Well, it was also an accidental coming out, no? Kakalabas lang nung pagdating ng panahon. And syempre, may mga interviews here and there. And then, I remember, nagpa-interview ako dito sa isang magazine, showbiz magazine talk show na to. And for some weird reason, tinanong nila ako, and hindi ako umaamin kasi. Akin lang parang, kung nakikita nyo, diba? Take it as it is. This is who I am. Kumbaga, I don't think I have to tell you guys. Pero parang na-edit nila yung sinabi ko. And they made it come out as if I came out. So, ayun. Doon ako biglang nag-come out. Na, nung una, medyo kinabahan talaga ako nun kasi sabi ko, hindi ko alam paano. That time, papabalik pa lang ulit ako sa industriya. Kakalabas pa lang ng album ko. So parang sobrang natakot ako na parang baka dahil dito sa coming out news na to, alam mo hindi ako tangkilikin, hindi bilihin yung album ko. Pero na-surprise naman ako na hindi ganun yung nangyari. Pero hindi po kayo nagalit dun sa magazine? Sa talk show. Ay, oo, yung sa talk show. Nung una napikon na ako. Napikon na ako kasi more than anything,
hindi dahil sa nag-come out ako bigla or ano, pero may tendency kasi yung mga ano natin dito na sometimes when they edit, pinapalabas nila sa kung paano nila manipulate. And doon ako nainis. Parang, sana walang ganun. Diba? Kung paano ko sinabi, kung gusto i-cut short nyo. Pero huwag nyo pagdikit-dikitin as if ito yung sinabi ko. How did the world react po? Parang marami po bang nagalit? Marami bang discriminate sa inyo? That time kasi siguro, swerte rin ako na when I came out, hindi pa uso ang social media. Na kung ano man yung mga opinion ng mga tao sa mga kapitbahay lang nila nasasabi. Kasi wala namang ganun katapang para sabihin yun sa mukha ko na kadiri ka, tomboy ka, o kadiri ka, ganito ka. So the bashers, siguro medyo limited, unlike now, no? But, more than anything, I was surprised. I was surprised because I was expecting na ang pinaka magiging reaction ng tao is hindi maganda and magsasuffer yung sales ng album. But nagulat ako that nagkabaliktad na nangyari. As in, taas ng sales ng album. Talagang tagal na nasa number 1 na chart. Shows here and there. So, doon nagulat ako. Siguro more than anything, nagulat ako na akala ko porque nag-come out ako, hindi na nila papansinin yung trabaho na ginagawa ko. So happy ako ron na pwede naman pala to look beyond the physical and really embrace what is being offered, like this, my talent or ganito. So Yung friends niyo naman po, yung mga kasama niyo sa industriya, wala naman po kayong feel na they judged you? I came out sa simulang-simula sa best friend ko nung high school ako. Kasi that time, parang nagkakaroon kami ng problema na itong girlfriend ko noon, ng first girlfriend ko. So, syempre wala kami masabihan kundi siya. Pero hindi ko pa masabi. Sabi ko pa, yung boyfriend ko. Hindi ko alam paano ko sasabihin. Pero kadiri, di ba? Ako may boyfriend. And then, after a while, I told her. Sabi ko, yung ganito ko na sa'yo, hindi yun boy. Sabi ko, girl yun. Alam ko naman eh. Ganun lahat ng mga reaction nila. With TVJ naman, they knew ever since. As in, bata pa lang ako, pare na yung tawag sa akin. Oy, Pogi! Oy, pare! Ay, ganito. So, parang walang coming out na naganap dahil hindi kailangan. With my other friends, barkada ko naman nung high school, ang sinabi lang nila, alam naman namin nun pa eh. Wait lang. So, nakakatuwa lang cause, alam mo yan, may kita mo na, minahal nila ako. Kumbaga, kung sino ako, kung ano yung naibibigay ko bilang kaibigan, bilang katrabaho. Meron pa po kayong ibang parang friends or family na lesbian during Oh, yeah. your childhood? Yeah, I have a very close cousin na, yun nga, sinabihan ko na, pupunta ka ng hell. Yung hinag ko yung girlfriend, yan. Yun, and then, sa mom side ko, may dalawa akong pinsan. May dalawa akong tita. Tapos, sa father side, meron din. So, Naka-influence po kaya sila sa inyo? Or hindi? no, I don't think so. Kasi, mas marami naman ako kamag-anak na straight na babae, ba't hindi nila ako na-impluwensyahan? Diba? Mako-consider niyo po ba yung self niyo na trans man? Or hindi? Yes. But, I just found out nito lang. Kumbaga, all the while, I thought I was lesbian. So, medyo, kasi dito naman sa Pilipinas, ano lang yan, dalawa lang yan eh. Either bakla ka o tomboy ka eh, di ba? Para sa akin, ano bang Tagalog ng ano bang English ng tomboy? Lesbian. Hindi ka maalam na may trans man, trans woman, ganyan. Pading ka naman, either paminta ka o parlorista. Ganun yung mga terms natin eh. So parang, hindi ko makonsider yung sarili ko na paminta. So, doon ako sa lesbian. So, pero, yun nga eh, kumbaga,
nakakatuwa lang that ngayon mas, alam mo yun, like, ang daming information. Di ba? We have, yeah, we have the internet, and ako, may mga kaibigan din ako na mas, siguro mas alam tong mga ganitong bagay. And I was able to ask. Kasi for the longest time, kahit at the time, hindi identity, ang preference ko, ang akala ko, identity ko, hindi, mali, ang akala ko ng ano ko is lesbian. Ang daming mga weird things na hindi naggaganon sa akin. So, neto lang, I was with Lisan already, and for some weird reason kasi before, I can't stay hindi ako makastay sa relationship na matagal. Parang laging may kulang, laging meron akong hindi maintindihan sa sarili ko also na, kasi pag lesbian ka, ibig sabihin nun, dalawa kayong babae in a relationship, and hindi ko maramdamang babae ako eh. So, with Liza, and she's straight kasi, so, I started reading, and may mga naging arguments kami about something tungkol sa akin na it made me wonder kung ano ba talaga ako. So, I read on it, and then, yun pala yun. Yun pala, kasi before akala ko when you say trans man, pag identified ka as trans man, kailangan, the typical, di ba? Typical, akala mo na nagpa-sex change ka na or nagtuturo ka na. Eh, hindi naman ako, wala ako ron eh. Hindi pa ako nandun eh. So, nung una, hindi ko may consider sarili kong trans man, but the more na nagbasa ako, the more na nag-research ako about it, mas na-classify ko kung saan ako talaga. And yun, that's how I realized na trans man pala ako. Saan po kayo nakakuha ng information about trans man? Internet. Ang dami sa internet. And luckily, I also have a friend who's a psychologist in the States, and ang ano niya is, specialization niya is LGBT. So, I spoke with her, like, lengthily. As in, FaceTime kami parate, telling her ano yung mga nararamdaman ko, ano yung mga ganito. And then, she's just there to explain things to me. So, when I finally came out, she's, like, very supportive and very happy. Ano po yung mga biggest insecurities mo, and how were you able to deal with them? I'm still dealing with it, honestly. I've never been comfortable sa katawan ko. I told you ever since bata ako, I hated wearing bras. Hate ko yung fact na may boobs ako. Hate ko yung fact na I have a vagina. I hate it whenever kailangan kong tumingin sa salamin at makikita ko yun. Yun. So minsan, like, whenever I see, like, yun sila, Neil, they take pictures of themselves na ano, sometimes naiingit ako, honestly. And I tell Liza that ito yung issues ko about it. She's there, like, pinag-aaralan namin. We'd watch videos. Pero more than anything, ang biggest concern lang namin is once I do it, it's gonna change my voice. So that's, honestly, that's the only thing that's keeping me from really transitioning. Pero sometimes it's, parang, pero yun nga kumbaga, importante rin kasi yung boses ko sa akin eh. Hindi dahil sa trabaho ko to, pero passion kong kumanta eh. So, and honestly, there's one time na I was feeling strongly na naman about this, about really starting na mag-transition, and so napag-usapan niya namin and na take into consideration yung boses. So we watched sa YouTube na yung mga videos ng mga F2M na so kumakanta sila, nag-video sila, kumakanta sila nung di pa sila nag-take ng hormones, and then they took another video of them singing the same song with a different, syempre, lower voice, ganyan. Natatakot ako dun sa aspeto na yun. So,
regarding dun sa voice, kasi baka mas gumanda yung boses. It's always that, di ba? Sabi ko, what if, di ba? Like, siguro naman yung lamig ng boses hindi mawawala. It's just gonna, malalim lang. Kaya nakakatakot din kasi lahat naman nirinig ko sa YouTube, boses palaka sila eh. Ang layo talaga nung, I mean, hindi ko alam kasi baka, baka hindi lang professional singers yung mga yun. So, ewan ko rin, siguro, kumbaga, kami kasi ni Liza, napag-uusapan namin, but hindi pa talaga namin siya nauupuan ng, alam mo yun yung, tara, may plano na ako, ganyan. So, pag ganun-ganun pa lang kami. Like, we're just talking about it, pero paminsan-minsan. Pero ano naman po yung opinion ni Liza tungkol dun sa if ever may plano kayo mag-transition? Si Liza kasi, she's very supportive. Pero, she's scared. She's scared because, kumbaga, as with any procedure naman, na hindi mo alam kung ano magiging outcome. Kahit anong opera ang kaset sa matatakot ka. What more ito? Medyo magkakaroon talaga ng malaking physical transformation. Everything. And, she fell in love with me like this. So, parang she's scared. She's scared lang. She's scared that, alam naman niya that hindi naman mag-change yung love. Pero, she's scared lang that, of whatever it is na pwede mangyari. Kumbaga, everything is perfect now. Why change things? Parang ganun. So, pero, sabi niya, she's, ako, the mere fact that she's reading on it, and pinag-uusapan namin, lengthily, sobrang nararamdaman ko yung supporta niya. I think being scared is normal. I too am scared. So, How would you describe po yung support ni Liza all throughout the struggles? let's just put it this way. Liza made me love myself more. Kasi, may mga times na ayaw kong tingnan yung sarili ko sa salamin. Alam mo yun? But, she makes me feel like a man. Yun na. Like, kumbaga, binubusog niya yun sa akin. That's why siguro there are times that I don't even see the need to transition. Because sa aspeto pa lang na, binubusog niya ako dun. The way she touches me, holds me, and in terms of decision making sa bahay, in every aspect, yun yung pinaparamdam niya sa akin. And sabi ko nga sa kanya, bilib ako. I mean, for a straight woman who was never had any experience, mucha hardcore, diba? I mean, nakakabilib ako sa kanya. Kasi sabi ko, bilib ako na naiintindihan mo kasi kahit ako, minsan hirap akong intindihin. Minsan nawiwirdohan ako sa sarili ko. Labo ko, ano ba? Alam mo yun? Pero siya yung steadfast na talagang, no, this is how I see you. I never saw you as a woman. Ever since we got together, ito yung nakita ko sa'yo. So, it helps me big time na yung mga insecurities na I-feel ko mawala. I mean, sige, tama, nag-uusap naman tayo, documentary naman to. In terms of course, the lovemaking also. It's, alam mo yun, yung napaparamdam niya sa'yo na, kasi syempre may insecurity ako sa aspeto na yun, di ba? Alam naman natin. Pero napaparamdam niya sa akin na hindi yun ng, hindi lang yun, di ba? Na, you can make love, you can make passionate love, even without that. So, yun, dun ako masaya. Para po sa inyo, ano yung essence of being a man? Wow. Miss Universe. Siguro kung ang essence of being a woman is, di ba, nurture. Ang lalaki, ang totoong lalaki ha, para sa akin. Kasi maraming ang may bayag dyan, pero wala namang balls. Ang totoong lalaki, siya yung, literal, haligi. Siya yung sandalan. Siya yung nag-nurture sa kanya. Gets mo? Siya yung, kumbaga,
he makes the woman feel safe. He makes his woman feel that even if she is an independent woman, he will take care of her and the family. So that's what I feel na ang essence ng isang lalaki. Kasi maraming mga lalaki tapos biniyayaan nga sila ng katawan ng lalaki pero hindi naman nila kayang panindigan yung Yes. pagkalalaki nila. Especially yung mga nambubuntis dyan na parang wala naman. Ano po yung feeling nyo dun sa mga taong nasa closet pa rin nila? Well, yung iba naman kasi choice nila eh. Siguro like, kasi yung iba, may trabahong maapektuhan. Pero, I do not feel bad for them. Because I know that lahat naman ng tao may threshold yan eh. May hangganan lang tayo sa kung gaano tayo naiipit. Once na ma-feel na natin yung talagang hindi mo na kaya yung urge to just live freely, mag-let go din yan. And they will come out. So yun lang, kumbaga, I don't feel bad. I just feel that sana lang, kasi para sa akin, every day that passes by, na nasa closet ka, hindi mo nararamdaman yung ganito kalaya eh. So yun lang, sana lang, mas mapabilis yung pag-come out nila, para lang maramdaman nila yung maging malaya. Ano po yung parang naging trigger or yung point na nakapag-decide po kayo na mag-out na kayo sa buong mundo? Actually, di ba I outed myself before because I thought I was lesbian. And then, when I found out na I'm a trans man, I had to do it all over again. So I came out to my family and friends. I told them, sabi ko, guys, magka-come out ako. And they all laughed at me. Kala nila nanggagago lang ako. But I told them, sabi ko, no. Sabi ko, all the while, I thought lesbian ako, but hindi pala. And I'm coming out as a trans man. And most of my friends kasi are lesbian. They asked, ano bang trans man? So, in-explain ko sa kanila kung ano ang pagkakaintindi ko sa trans man. So, they had to look it up. And then, sila rin, parang nagkaroon na sila ng, diba, ng parang, nag-reflect na sila, parang, ano ba talaga, ako rin ba, ano ba ako, trans man ba ako, ganyan. So, after them, actually si Liza's the one who urged me to come out as a trans man. Kasi sabi ko, as long as she knows, I'll be fine. But, hindi pala. Like ako, I hate it when people call me ma'am, or ate, or miss, or nene. Wala naman ako tutag sa kanang nene. Pero, alam mo yun, yung, I hate it. Pero before, kay Liza ko lang sinasabi, she was the one who told me na, love, naiinis ka whenever ganyan yung sasabihin sa'yo, ganyan itatawag sa'yo, but you're not doing anything about it. You have to tell everyone. So parang ako parang, oh my God, alam mo yung paulit-ulit, diba? Parang, okay, then, so yun. So I finally told my friends, my family, and then I nag-Facebook ako, nag-status ako sa FB, sabi ko na I'm coming out as a trans man, na parang any reference to me na miss, ate, ganyan, pakiiwasan na lang, blah, blah. And then, Liza, she outed me sa isang, nag-out pala ako sa isang show ni Miss Cheche Lazaro. Kaso, it's a super late night show, so, siguro hindi ganun karaming nanood. And then, Liza, she had an interview in the States na for TV Patrol, and nabanggit niya na I'm a trans man, ganyan-ganyan. Yun na, doon na. Sin dami ng write-up about it. Pero happy ako, like, there was even a write-up from ABS-CBN News na puro he na yung gamit. So, sobrang ano yun, little joy yun sa, di lang pala little joy, sobrang tuwa ako nun na, alam mo yun, na kahit paano, di ba, may nakakaintindi. Was it difficult to come out the second time around or mas madali na ngayon? It's harder now because, easier in terms of
sa emosyon. Mm-mm. Mahirap lang siguro ngayon because ayan na ang social media. Kumbaga dyan na pumasok yung mga taong walang magawa sa buhay, magbigay na lang ng opinion. Mm-mm. So, mas marami lang ako nakikita. Siguro ganun din naman before. Siguro hindi ko na nakikita. But ngayon, since, ayun nga, ang dami lang bastos. Na, yun lang siguro. Doon lang ako naiinis. Can you describe po the feeling of being free? Oh, hindi ma-describe yan. Being free, it feels like, alam mo, parang humihinga ka ng hangin na walang kasing puro. Parang nasa tuktok ng bundok na yung hangin nasa mukha mo lang. Yung pakiramdam na madapa ka, tumalong ka, umikot ka, wala kang pakialam. Kasi alam mo, pwede mong gawin yung kahit anong gusto mong gawin. It's like a super duper beautiful day. Perfect day. Yun. That, for me, yun yung feeling ng free. Do you think nakatulong yung pagiging Aiza Sigera nyo na mas madali kayong natanggap ng mga tao? Or No, was it harder? it's a, no. Kung sa isa, it can go both ways, diba? Pwedeng okay, pwedeng hindi. Mas mahirap nga na ako si Aiza Sigera dahil mas maraming taong kasi pag hindi ako si Aiza na artista, pag nag-come out ako, kailangan ko lang mag-come out sa mga magulang ko, sa mga kaibigan ko. That's it. Pero ito, hindi. Kapag nag-come out ako, kailangan ko mag-come out sa mundo, sa buong Pilipinas. So, hindi siya nakatulong. Hindi rin naman siya nakahirap. Mhm. Pero, what made it siguro kahit paano easy sa akin is nakita nila ako lumaki. Nagkaroon sila ng certain na feel of parang ano to, pagkakakilala sa akin na parang magkakasama kaming lumaki, magkakasabay na certain feel of familiarity. Mhm. So, siguro yun nakatulong yun na at nakatulong din siguro na sa ilang years ko sa trabaho na to, I maintained my good name. Na yung reputasyon ko, yung karakter ko, maayos. So, siguro kahit paano, nakita nila na, hindi porke trans man, masama ugali. Hindi porke tomboy, salot, ganun. Ano po yung future plans niyo? Especially Mm. now na you're getting married. Well, yung pinaka, of course, mairaos sa amin tong kasal. And then, siguro, one of the main reasons also kung ba't medyo talagang the transition is really nakarin the table muna is because Liza and I, we want to have a baby. And syempre, kailangan ako mag-harvest ng, sa akin magagaling yung eggs. So, syempre, kailangan healthy siya. Kaya, ayan. So, siguro after that, after we get married, siguro, and karoon ng baby, and then siguro pag medyo established na, mas swabe na yung takbo ng pamilya namin, maybe that's when I start na. What would you like to tell people po who continue to parang discriminate or iba yung tingin sa mga trans man or mga members ng LGBTQ? Hirap kasi dahil sa totoo lang, people will continue to fear the things that they don't understand, diba? And I think ito sa mga ang pagiging trans man, isa to sa hindi nila maintindihan. And ang masabi ko lang siguro is get to know one. Get to know a trans man or a trans woman or a member of the LGBT. Get to know the person. Kasi kaya lang natin sabihin yung mga bagay na to kasi wala tayong personal na
personal na relationship eh. Pero once na may kaibigan ka, makikita mo na tao siya eh. Tanggal yung mga labels eh. Makikita mo na itong tao na to, mabait. Makikita mo na itong tao na to, hardworking, mapagbigay, mapagmahal. Hindi mo makikita na, ay, trans man to. So, yun lang. Siguro, get to know someone na on a personal basis. Then maybe it will change your mind. Yun po. Yung sa work na naman po, ano yung pinagkakaabalahan niyo po ngayon? Ngayon, patapos yung soap na ginagawa namin, yung Be Careful with My Heart, and then after that, medyo pahinga muna ako sa pag-arte. Balik muna ako sa recording and shows, mga concerts. That's the plan. Other than singing po, may iba pa po ba kayong hobbies or yung ibang ginagawa? I do photography. Pero ano lang, hobbies lang. What else? Ano lang ako, homebody lang kasi ako eh. Pag wala akong work, kasi most of the time wala ako sa bahay. So pag wala akong trabaho, talagang ini-enjoy ko magstay sa bahay. Kasi, yun. Tapos, meron kaming production company. We produce concerts also. Pero basically, just stay home and play. And siguro go out with Lisa or my friends. Ano po yung favorite song niyo? Nako, Isa lang. Can you sing few lines lang? Like, it's worth of comment. Ngayon, Araw-Gabi. Araw-Gabi ni Ryan Kiabiab. Bakit po? Song namin ni Lisa yun. Kasi, nag-start kami ulit kasi we got together na before, tapos nag-iwalay kami, tapos ito ulit. Parang kahit saan kami magpunta, kahit hindi kami magkasama, siya lang yung naisip ko, siya lang yung napapanaginipan ko. And yung saya na binibigay niya sa akin, hindi ko alam mo yun, put into words para ma-express. So, yan. Magkasama na po kayong Yes. Meron po kayong different personas in different kinds of people and different groups of people? Or, like halimbawa, sa friends, ganito yung approach nyo? Or Yeah. sa... Ano ako eh, may sa lagay na to, may pagka-introvert ako. I enjoy my time alone. Pag maraming tao, like especially mga gathering, hate na hate ko yan kasi talagang feeling ko na nauubos yung energy ko. So, usually yan, pag maraming tao na hindi ko kakilala, you won't see me talking to people. Kasi nasa isang tabi lang ako nun. It's either nagbabasa, nasa phone, or ang gagawin ko lahat na pwedeng gawin para makaiwas sa small talk. Kasi hindi ako marunong mag-small talk. Pag nakakita naman ako ng tao na interesado akong makausap, or interesado yung topic namin, yan, I talk a lot. With friends, siguro that's the only time I really let go. I mean, besides with Lisa. Kasi they know me. So, I can be as sobrang kalog or talagang gago sa harapan nila. Pwede rin kahit may gathering kami, nakaupo lang ako sa isang gilid, natutulog, or ganun. Pero, sa kanila lang yan. Most of the time, I think I have a reputation in the industry na masungit. Kasi, I don't talk to people not that much. Tsaka, pag magte-text ako, puro isang tanong, isang sagot. Ganun ako. So, Ano po yung happiest moments niyo? no. Kay Lisa talaga yan. Siguro happiest moment ko, ang dami. Ito
ito yung mga darating na araw. Ito yung magiging happiest moment ko pag kinasal na kami. Pero so far, siguro the proposal. It's one of my most favorite na moments kasi getting there, no, like talking to my parents, talking to her parents, gathering all her friends. It felt good na parang that proposal and with everyone there, parang it's their way of showing their support sa amin. Kasi, di ba, pwede naman na kami, but yung parents namin hindi okay, or yung friends namin hindi okay. Pero, naging perfect kasi okay lahat. So, siguro yun yung happiest moment ko. Nakaka-experience pa po kayo ng discrimination until now? Oh, yeah. Sa legal documents, like hold kayo, or... Well, syempre, sa legal documents, I'm still a miss, Mm. unfortunately. Yun. Mm. So, naiinis ako na miss pa na siya. Pero, in terms of mga legal documents, wala naman. Kasi nga siguro dahil hindi pa ako na-transition, so I still look like a miss. So, definitely baka magkaroon ng problema once I transition. And, so far, hindi naman. Yun na po. Okay. Thank you. Ayun, siguro nasa lang po, meron kasi parang tingin po sa camera. Ano po bang mas comfortable kayong sabihin? Si Aiza Sierra, isa akong trans man, or Aiza Sierra, isa akong lalaki? Transplant. Dito lang po siguro sa camera. Yun lang po, ako si Aiza Sierra, isa akong trans man, or Okay. ano po mas maganda? Ako si Aiza Siguera at isa akong trans man. Okay, last na lang po. Ano po yung hopes and dreams nyo para dun sa mga trans man and para dun sa mga hindi pa nag-out? Message nyo sa kanila. Sa kanya lang po. Siguro, ang hope at dream ko para sa lahat ng mga trans men, trans women, basta sa lahat, ay dumating yung araw na hindi na kailangan yun. Dumating yung araw na hindi mo na kailangan maklasify as a trans man. Pero, maklasify ka bilang tao lang na tao. Na tignan tayo hindi dahil sa kung ano yung tawag natin sa sarili natin, pero sa kung ano kakayahan natin, anong kapasidad natin magmahal. So, yun. Yun yung pangarap ko. Sa ilas lang po siguro, yung mga videos, yun po yung proposal, pwede po Sa YouTube natin. Sige, yun na lang po ako. Mm.